at nilihis po ng Christianity ang lahat po ng pundasyon, no, ng covenant nating mga remnants, pati ng mga ninuno nating Israelites po sa ating Abayahawa. Nung panahon po na dinala nila ang Christianity sa New World, alalahanin po ninyong mga kapatid sa New World, pati na rin po sa kapuluan po natin dito sa ends of the world na tinatawag nila, ang bit-bit na po nila ay New Testament or Gospels. Ang nangyayari po mga kapatid ay pinawalang kabuluhan na po nila ang Torah. Kasi iba na po ang bit-bit nila, no? Ang bit-bit po nila ay Gospels or New Testament at si Kristo na po, no, ang dala nila. And the objective mga kapatid is to wipe out, no, burahin po ang mga katuroan na sinusunod ng ating mga ninuno, no. Diniscredit na po nila ang nakasulat sa Torah. Pag sinabi po natin diniscredit, ibig sabihin po pinapawalang bisa na nila, no. Kaya di ba sinasabi nga sa katuroan sa Gospel wala na, no, si Kristo na ang naging handog. Pag ikukumpara po natin, ano po ang sabi sa Torah? Si Abayahawa po ang nag-iisang alahaya. Ano naman po ang pinalaganap ng Christianity noong pinapa-spread po nila ang Christianity sa buong mundo? Hanggang ngayon pa rin naman po. Ang kanilang turo naman ay si Jesus Christus at ang Ama ay iisa. In fact, may Holy Spirit pa, kaya Trinity. Ano po ang nasa Torah? Ang kaligtasan ay na kay Abayahawa. No? Kasi mayroong plan of salvation po na ibinigay ang ating Abayahawa. Ano naman po ang turo ng Katoliko? Ang Christianity, ang salvation ay na kay Jesus Christus or kay Jesus Christ. Ano din po ang sabi sa Torah? Ang kaligtasan ay ibibigay ni Abayahawa sa pamamagitan ng pakikipag-covenant o pakikipagtipan po sa Kanya at sa pagsunod po sa Kanyang mga kautusan. Sa Christianity naman po, anong sinasabi nila? Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus Christus bilang Savior. Wala kang gagawin, wala kang susundin na kautusan. Basta tanggap mo si Jesus, saved by acceptance ka or saved by grace, no? Yun lang ang kailangan mong gawin. Kaya sa panahon po ng ating mga ninuno at mga Israelites, ang nangyayari mga kapatid ay pilit po nila pinapatanggap, no? Kasi yun nga, kailangan mo lang tanggapin si Jesus Christus sa Savior. Pinapatanggap po nila ang konsepto po ni Jesus Christ bilang Savior. Pilit po nilang pinalunok ito sa ating mga ninuno, no? In fact, kamatayan nga po ang katumbas, no, noong panahon ng mga Espanyol. At ano po ang simbolismo ng pagtanggap po kay Jesus Christus? Ikaw po ay sasailalim sa water baptism, diba? Binubuhusan ka ng tubig, no? Holy water kapag nagpapabinyag ka, no? Which is alungat po naman sa nakasulat po sa Torah, which is blood of the covenant, ang naging seal po, no? Naging simbolismo po ng pagtanggap ng covenant, ng pakikipag-covenant sa ating Abayahawa. Kaya mga kapatid, as we move along po sa mga topics natin during Sabbath, during Monday Torah study, and then sa ating pong modular, by the way, babalik po ang ating modular sa November to continue po sa mga additional topics. Inyo na pong makokonek-connect po ang lahat ng pinag-aralan po natin. Ang ating pong personal journey at pag-aaral mga kapatid ay para maging buo, maging solid, at maging clear pa po ang ating mga pinag-aaralan. So, kung tayo po ay nagsa-self-study, huwag po tayong magaya sa mga taong nag-aaral, no? Itong recently, may mga kapatid po tayo na nag-aaral sila, pero ang kanila pong objective ay para maging angat po sa lahat. Nag-aaral sila para mas nauuna sila sa iba, ang tingin nila mas matalino sila, mas marami silang alam, up to the point na sinasabi nila na sila na daw ang kinakausap ng Abayahawa. So mag-ingat po tayo mga kapatid. Kung tayo po ay nakaka-encounter ng mga katao, nagre-research po, no? Para sa sarili nilang glory at kakayahan, ingat po tayo mga kapatid. Kasi hindi po tayo dadalhin yan sa katotohanan po na gusto ng ating Abayahawa na ating pong matutunan. So mga kapatid, ang ating pong mga pinag-aaralan ngayon, application na po tayo, no? Pag sinabing application, tayo i-connect na po natin yan lahat para clear po sa isipan natin. Tapos, ang ano po natin, ang gagawin po natin dyan is, hindi lang po natin pinag-aaralan, dapat ina-apply na po natin mga kapatid ang ating napag-aaralan. Okay, so yun na po mga kapatid. Happy Sabbath, at maiksi lang po ang aking message. Mapagpalang gabi po sa inyo. Liyap mo ang aming sandata. Walang relihiyon.
sa tora mo mananatili. Abaya hawa, ikaw lamang, magpakailanman sa aming puso't diwa. Mundong puno ng panlilinlang, mga aral na binago, tinakpan ang iyong pangalang banal. Sa ingay ng relihiyon, di ka nila kinikilala. Abaya hawa, ikaw ang hari, ikaw lang at nag-iisa. Sa gitna ng dilim, tinig mo ang gabay, tulad ng apoy na hindi namamatay. Ngayon ko nakikita, ngayon'y malinaw ang daan ng tora, ang iyong tuntunin at galaw. Buksan ang aming mga simbahan, mukhang banal.